Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang pambihirang minting error sa isa sa mga baryang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito po ang 2017 na Philippine New Generation Currency 1 piso coin na may 35% rotating die error. Ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit ito nangyari? At higit sa lahat, ay may halaga ba ito ngayon sa mga numismatist o coin collectors? Kaya ayan, samahan po ninyo ako sa isang detalyadong paliwanag upang lubusan nating maunawaan ang kakaibang error coin na ito. At ayan, umpisahan po natin pag-usapan ang tungkol muna rito sa 2017 Philippine New Generation Currency or NGC na 1 piso coin. Noong taong 2017 ay inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tinatawag na New Generation Currency or NGC coin series bilang bahagi po ng modernization ng ating pera. Isa po sa mga baryang kasama sa seryeng ito ay ang 1 piso coin na may makintab na silver-like finish. Yan, silver-like finish. Gawa po ito sa nickel-plated steel at meron po itong bigat na 6.1 grams. Makikita po natin sa harap ng barya na ito ang mukha ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Kasama po ang taon dito ng pagkakagawa nito na 2017. Ayan, nandito na rin po yung makikita na rin natin dito ang ayan, nakaukit na Republika ng Pilipinas at ang kanyang denomination or face value na 1 piso. Ayan. Ngayon dito naman po sa kanyang likuran, yung kanyang reverse, ay ito naman ang makikita nating disenyo. Ayan. Ito po yung ito po yung bagong logo ng Bangko Sentral. Ayan, at dito sa kanyang mga gilid na bahagi ay may inscription po na Bangko Sentral ng Pilipinas at taong 1993. Kaya yan naman po yung disenyo ng kanyang reverse side. Ayan. Dito po tayo. Yan, linagyan po niya ng goma rito para basihan po yan. Para malaman natin yung kanyang rotating die error. Ayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay paliwanag po muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng rotating die error na yan. Ayan, ang rotating die error ay isa po itong minting error kung saan ang isang bahagi ng disenyo ng barya ay umiikot o hindi po ito nakapwesto ng tama sa tamang alignment. Sa kaso po nito, 2017 NGC 1 piso coin na ito ay meron po siyang 35% na rotating die error. At nangangahulugan na kapag pinaikot mo ito mula sa harap papunta sa likod ay hindi ito perfectly aligned. Ang likurang disenyo ay lumihis ng 35% sa tamang orientation nito. Kaya dapat sana ay kapag inikot mo ang baryang ito patayo at likod nito ay dapat ay nasa tamang direksyon. Pero sa error po nito ay mapapansin natin na nakatilt o lumihis ito ng 35% mula sa tamang alignment nito. Kaya ayan po ang purpose ng goma rito, itim na goma, kung bakit niya linagyan. Ayan, ngayon is kung babalik rin natin yan is ganyan. Yan yung makikita natin. At mapapansin natin na yung disenyo nito ay hindi naka-align. Dapat ay nakapatayo na rin yung disenyo nito at hindi ganito na naka-tilt ng 35%. Kaya yan po yung kanyang error coin dito o yung kanyang pagkakamali sa pagkakagawa. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung bakit nangyayari yung mga ganitong minting error. Ayan, meron pong ilang mga dahilan kung bakit lumalabas ang ganitong error. Una ay ang maling pagkalagay po ng die sa minting machine. Ang die ay ang ginagamit po na hulmahan para sa disenyo ng isang barya. Kapag hindi po ito tamang na-install o may lumuwag na parte, maaaring magresulta po ito sa misalignment ng disenyo. Pangalawa ay ang pagkasuot ng minting die. Dahil po sa patuloy na paggamit, maaaring lumuwag o masira ang die na siyang nagiging sanhi ng maling alignment ng disenyo ng barya.
At ang pangatlo ay hindi mahigpit na quality control. Kahit may quality control ang Bangko Sentral ng Pilipinas, may ilang baryang may error na nakakalusot pa rin at nailalabas sa sirkulasyon. Kaya ang mga ganitong minting error ay bihira at madalas at hindi po napapansin ng karamihan. Ngunit para po sa mga coin collectors, ito po ay isang rare find at maaring magkaroon ng mataas na halaga. Ngayon ay magkano naman ang halaga ngayon ng ganitong error coin? Ayan. Yung nagmamay-ari po ng baryang ito ay isa pong seller kay Carousel. At yan, atin pong alamin kung magkano yung halaga. Yan, magkano yung halaga ng kanyang pagbebenta rito. At ayan po, binibenta po niya ito sa halagang 300 pesos. Ayan, ang kanyang 35% rotating die na 2017 Philippine NGC coin na 1 piso coin ay binebenta niya sa 300 pesos. Ayan. Ngayon ay base naman po sa aking research, ayan, ay yan nga sa mga karaniwang tao ang 2017 1 piso coin ay may halaga lamang na 1 piso. Ngunit dito po sa mundo ng numismatics o koleksyon ng mga barya, ang mga error coin ay maaari pong tumaas ang presyo depende po sa kondisyon at saka demand. Ayon po sa ilang collectors, ang 2017 na 1 piso coin na may 35% rotating die error na katulad nito ay maaari pong maibenta sa halagang 500 pesos hanggang 2,000 pesos. Ayan, ulitin ko lamang po. Ang base po sa aking research ay yung price range natin sa ganitong error coin ay nasa 500 pesos hanggang 2,000 pesos. Depende po yan sa kung gaano kalaki ang error at kung gaano ito kaganda or kung gaano kaganda ang kondisyon nito. Kung ang isang barya ay may uncirculated condition o halos bago at walang gaanong gasgas or walang gasgas, mas mataas po ang halaga nito sa market. Pero kung ito naman ay madumi o maraming gasgas, maaari pong bumaba ang presyo nito. Yan, paano naman natin malalaman kung may ganitong error ang ating 1 piso coin na katulad nito? Yan, gaya po ng ginawa ng seller dito or nagmamay-ari ng baryang ito, pwede po tayong gumamit ng goma. Ganyan yung kanyang ginawa. Marami pang iba't ibang paraan kung paano. Pero yung pinakasimpleng paraan ay hawakan natin ito gamit ang ating dalawang daliri sa magkabilang gilid. Tapos i-flip lamang natin ito ng patayo. At tingnan natin ang likod kung naka-align ng tama. Kaya ganyan po. Yan kung wala tayong goma. Yan, kung napansin mong nakatilt ang likod ng barya, maaring may rotating die error ito. Ngayon ay ano naman ang epekto nito sa mga collectors at saka sa ekonomiya? Ayan, para sa atin bilang mga coin collectors, ang ganitong uri ng error ay isang magandang discovery dahil bihira po ito at maaring tumaas pa ang halaga nito sa hinaharap. Marami pong mga numismatists ang naghahanap ng ganitong klaseng barya upang idagdag sa kanilang koleksyon. Para naman po sa ekonomiya, maliit lang ang epekto nito dahil kakaunti lang naman ang bilang ng mga ganitong error coins na nailabas. Hindi po ito makakaapekto sa pangkahalatang halaga ng piso. Pero maaring magkaroon po ng interest mula sa mga collectors na handang bumili nito sa mas mataas na halaga. At ayan, bilang panghuli ay ang aking opinion naman dito ay kung nakahanap po tayo ng ganitong error coin ay mas magandang itago natin ito bilang investment lalo na kung nasa magandang kondisyon pa ito. Sapagkat sa paglipas po ng panahon, maaaring tumaas pa ang presyo nito lalo na kung mas marami pang numismatist ang magpakita ng interest dito. Pero kung gusto mo naman kumita agad ay maaari mo rin itong ibenta sa mga coin collectors. Siguraduhin mo lang na alam mo ang tamang halaga o presyo nito para hindi ka po malugi. At ayan, sa kabuuan ang ganitong mga minting error ay nagpapatunay lamang na kahit sa mundo ng pera may mga bagay na hindi perpekto. At minsan ang pagiging hindi perpekto ang siyang nagpapamahal sa isang bagay. Kaya kung mayroon kang ganitong barya ay huwag mo itong baliwalain. Baka ito pa ang maging susi mo sa isang malaking kita balang araw. At ayan, marami pong salamat sa pagkikinig at sana ay may bago kayong natutunan sa ating usapan ngayon. Kaya huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang
para mas marami pa ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga rare coins. Kaya kita-kits sa susunod na video.